tinanggal kayo. Anong ang rason ng pagkakatanggal ninyo? Since nung natapos ang eleksyon, mainit ng ulo niya sa amin. Naka-payout pa kami ng last 23. Next payout, January to April. Okay. Wala nang pangalan namin. Inalis na. Inalis na nila. Nag-imbestiga naman lang po ako, 4 lang po yung sila, 3 ang hindi nakakuha. Kasi po, sila po, paulit-ulit yung sinasabi na puntahan lang lagi matitigas ang ulo na ayaw magpasa. Kung meron man pong kautusan na manggagaling sa barangay, dapat po makipag-cooperate ang mga senior citizen. Yung sinasabi po ninyo, hindi namin matanggap. Pinili po ko, pinagalitan pa yung tao ko. Date na po sila nagpasa. Chairman, kung ano man ang sinasabi mo, kasinungalingan yun. Ay, hindi po. Sa'yo na lang yun. Chairman ako, Pero ito lang ang sasabi ko sa'yo, Chairman, huwag mo kaming bulihin, huwag mo kaming sisigawan pagdating ng oras. Wala Kasi akong pagkaharap ka sinisigawan. namin, sinisigawan mo kami. Senior kami na dapat akong mo sinisigawan. respetuhin. Kailangan mo magdaan-daan sa pananalita. Mga senior pa rin to. Kung ano man yung ano nila, pakinggan mo. Isang tabi niya kung ano yung politika po na inaano nyo dyan. Kami po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong dahil hindi kami napasama sa payout sa USCA. Nalaman po namin ito noong February 2024 sa USCA, binirepay namin na nawawala na po ang aming mga pangalan. Ang sabi po sa amin ng USCA, kausapin namin ang aming chairman. So ang ginawa namin, nakipag-sit kami ng meeting kay Chairman Anthony Igos at ito'y tinanggap niya, nagbigay siya ng date at hindi ito natupad. May 2024, araw ng payout, doon namin nalaman na wala na po kami sa payroll. So nagpunta po kami sa Barangay Bureau kay Director Diosdado Santiago. Ngayon po tinawagan ni Director si Chairman Anthony Igos para makasali ang aming pangalan sa payout. Pinagpasa po kami ng Xerox ID upang makasali ang aming mga pangalan sa payroll. Matapos na lang po ang payout, wala kaming natatanggap. Nananawagan po kami kay Sir Bin Tolpo, Sir Carl Tolpo at sa Bitag upang matulungan kami sa aming problema. At dahil bilang active member ng USCA, nagbago lang ang aming chairman. Bigla-bigla na lang kami nawawala sa listahan. Sana po matulungan nyo kami. Maraming salamat po. Diretso tayo doon sa problema na sinasabi niyong tinanggal kayo. Anong ang rason ng pagkakatanggal ninyo? At kanino na nalaman na natanggal kayo sa listahan? Ang issue dyan po kasi ganito po, ma'am. Since nung natapos ang eleksyon, mainit ng ulo niya sa amin. Nino po? Ni Chairman Igos. Hindi kani daw sa kanya kasi. Kami bilang officer, ang trabaho po namin ay nag-a-attendance para malaman namin kung naandyan pa ba yung mga active pa ba yung mga senior citizen. Last December 2023, nag-payout kami. First nga payout ng panunungkulan ni Chairman Igos. So naka-payout pa kayo na? Naka-payout pa kami ng last 23 December. Okay. 2 times nga kami nagsama niyan pagpa-payout. Nag-a-assess kami. Kailan yung next payout Nung next payout, January to April, Okay. wala nang pangalan namin. Inalis na? Inalis na nila. Okay. Bakit daw po? Anong rason? Ayun na, ang umpisa po, ma'am, nang mag-Christmas party kami, binanggit daw namin yung dating administrasyon, doon siya nagalit. Dapat payout kayo ng January. Nasilip niyo ba ng January na wala kayo sa listahan? Nalalaman na po namin, ma'am, sa Saan barangay. niyo nasilip? Sa mga tao, nasabi nga, sa USCA mismo pumunta pa kami nang malaman namin nga, wala na ang amin mga pangalan. Tinanong niyo kung bakit wala na ang pangalan ninyo. Pumunta kami sa USCA, binirify namin. ano sabi ng Pagkatapos, sabi ni Ma'am Helen, yung director na, kinuha sa amin yung mga ID namin. Ang sabi niya nga, kami, ito, Nida, at saka ako, hindi makaka-payout kay wala doon ang pangalan sa computer. Ay yung dalawa namin nga kasama, iyon lang po ang makaka-payout. Pero yun, anong dahilan? Bakit nawala sa listahan yung mga pangalan ninyo? Iyan ang hindi namin alam kasi siyempre kami, nag-ano kami nga, naka-payout naman kami.
buong taon ng 2023, kumplito kami, wala kaming patlang. Pero hindi Year niyo po ba 23. tinanong kasi nasa OSCA na kayo? Malalaman naman nila kung Ano ang anong sabi dahilan. doon na hindi daw kami nagbigay ng Xerox. Xerox na ng Requirements. Oo, ng ng ID. photocopy namin ng ID. Bakit po kayo ngayon. hindi nagbigay? Yun yung tanong. Hindi po, kasi hindi naman namin alam nga nag-ano pala siya. Pero kung sinabi ni OSCA na kulang kayo ng Xerox ng kung anumang requirement, nagpasa po ba kayo? Hindi kasi an Oscar, nagsabi hindi daw kayo nagpasok ng ano. Ang sabi naman namin, hindi naman namin alam nga nagsabi. Siyempre, galit siya sa amin, hindi sinasabi sa amin. Nagtataka kami. Ilan po kayong hindi nakatanggap? 11 kami ngayon, pero mayroon pa humabol, hindi na namin naipasa. All in all, ilan po ba ang miyembro ng inyong OSCA? Ang Oscar Sa inyo? sa amin, Oo. 2,400 more or less yan. Hawak nyo? Mm-mm. Ang kailangan natin solusyonan yung problema. Ano ang problema? Hindi kayo naka-pay out. Anong dahilan na hindi kayo naka-pay out? Hindi daw talaga kami Sabi nyo, ilalagay. Tinanggal daw ni Kapitan. So balik tayo. Tinanong ko sa inyo, ilan po lahat kayo na miyembro ng inyong samahan? Sabi nyo 2,000. Officers pa kayo. How come na yung iba na doon sa sinabi nating 1,900 something nakatanggap, kayo hindi at kayo po yung mga officers sa itaas at hindi nyo nalaman. Ibig sabihin, kung nanghingi ng bagong requirements, nakapag-submit sila at kayo hindi. Nag-submit po kami, ma'am. Kinuha nga mismo ang tao sa barangay lately. Yun Hindi na nga tinanggap. yun na nga yung ano natin. Kung kailan, bakit o ano, pasagutin natin si Cap Anthony Igos ng Barangay 20 Parola, Tondo, Manila. Yes. Ganito po mga istorya niyan. Yung last December ang pag-upo ko, napasama sila sa payout. Lahat po sila. Magulo po yung lista. Yung dating administrasyon na pinalitan ko, wala pong binigay sa amin ng lista ng total ng mga senior citizen. Walang turnover, yung sinasabi Wala nyo. po turnover. Lahat po yan. Wala po. Ngayon, yung galing na listahan po, yan po yung galing sa OSCA. Sinunod po namin yung listahan, kaya nakakuha po sila ng payout. Okay. Totoo po yan. Nakakuha sila payout last December. Yung sinabi nila ng January hanggang February, hindi sila nakakuha. Kasi po, binasi namin, at ako po nag-request sa OSCA, na baguhin po yung listahan ng mga senior citizen kasi marami na pong patay at marami na pong nasa probinsya na wala na po sa Barangay 20. Na inatasan ko na lahat na nasasakupan nila sa bawat gate, nahingihan lahat ng mga senior citizen, ng mga Xerox ID po, para po maayos namin yung mga lista ng mga senior citizen para hindi na po magulo. Totally ma'am, 2,600 na po ang senior citizen namin. Lahat po sila naka-payout. Wala po kami pinipili dahil hindi po naman galing sa pulsa ko yung pinamimigay na yan. Ay, tama ka Kaya naman, galing Kap. sa gobyerno po. Opo, Kap. Matanong ko, ito bang mga lola natin dito, 11 daw sila, hindi nakakatanggap nitong January Totally payout. ma'am, di po yan. Alam po sa OSCA, nandiyan po yung record. Nag-imbestiga naman lang po ako. 4 lang po yan sila, 3 ang hindi nakakuha. Kasi po, sila po, bawit-ulit namin, tuwing flag ceremony, maatin ang mga senior citizens. Bawit-ulit yung sinasabi na puntahan ng lagi matitigas ang ulo na ayaw magpasa. Babad ng ulit, tayo pa'y mareklamo. Kap, tanong ko lang din si Bitag din po ito kasi according po dito sa mga senior citizen, nagpasa raw po sila pero hindi tinanggap dahil late daw. Ano pong katotohanan nagpasa po dito? Yes sir, nagpasa po sila, hindi po para sa barangay yun. Para po yung kay Congressman Ernest Delicio. So ang kailangan lang talaga dito, magpasa sila ng requirements na hindi nila ginawa noon. Yes sir, ginawan ko lang Marian, talagang ayaw nila magpasa, 3 sila. Totally, ayaw pa nga nila maniwala sa barangay. Sabi ko nga, tapos ng politika, sinasabi nila, hindi po ako na mamulitika. Iniisip ko lang yung mga pamamalakad sa barangay na maayos at wala magre-reklamo. So Kap, ano po yung magiging solusyon natin dito? Narinig namin yung panig ninyo, narinig din namin yung panig nila. Meron naman kami sa OSCA, pasama nila sa payout sa itong September. May payout sila na May to hanggang August. Mapapasama na sila sa listahan. So makakasama na sila at makakakuha na ng payout. Yes ma'am. Nakarecord po yan sa OSCA. So malinaw dito na walang politika. Tama ba, Kapitan? Yes po ma'am. Wala po. Okay. Bilang kamalang chairman, gusto ko lahat masaya, happy yung mga lola at lola ko rito sa barangay ko. Tama naman po, dahil itinalaga po kayo at binoto ka nila. Sige Kap, makinig ka muna dyan sa kabilang linya, no? Kausapin natin si Ma'am Ellen Jacinto. Siya po yung Chief OSCA ng Manila. Nakarating po ba sa inyo yung reklamong ito, ma'am? Yes, ma'am. Opo. Sa totoo po, nakausap po namin sila dito sa aming tanggapan. Binanggit po namin sa kanila na kami po ay nagkaroon ng orientation ng January 2024 para sa mga barangay chairman at sa mga barangay secretary.
At isa po sa napagtaso doon ay ang submit po ng updated senior citizen master list po ng barangay tuwing ikalima ng buwan or every 5th of the month ay kailangan po mag-update ang mga barangay sa aming tanggapan. Kasi po, katulad ng pagbibigay namin ngayong May to August ng 2024 na allowance, meron po kaming pinagbabasihan na isinusumite ng mga barangay. Kaya yung pong kaso nila, nung sila po ay dumulog sa amin, nabanggit din po namin na makipag-coordinate sila sa kanilang barangay tungkol po sa ipinasang master list po sa aming tanggapan. Okay. Matanong ko lang po no, ma'am, ano po ba ang mandato dyan sa ating LGU? Kung sino po ba yung talagang lehitimo o po pwedeng makatanggap nitong allowance po na ibinibigay dito sa mga OSCA? Opo, ang nakalagay po sa ating implementing rules and regulations, ang mga requirements po na pwedeng mag-avail ng ating senior allowance ay syempre po unang-una senior citizen, residente po ng Maynila, registered voter po ng Manila, at kung hindi naman po sila mga rehistradong botante, meron pong exemption. Ito po yung mga 85 years old above, bedridden senior citizen, at ang mga physically or mentally incapacitated po senior. So, automatic na po yun. Tama po? Opo. Opo, okay. So magkano naman po ang natatanggap nito po? 500 a month po. Pero kung magbigay po kami ay tuwing 4 na buwan, so 2,000 po ang tinatanggap nila. So ngayon po ma'am, ito po ba sa listahan niyo po ba talagang wala na itong mga to? Sa ngayon ma'am, kasama na po sila. Para sa buwan ng May to August 2024 na payout po, kasama na po sila. Kasama na sila. So makakatanggap na sila ng 2,000 po. Tama po. Ito sa... yun naman pala eh. Wala naman Ako, Ma'am Tonet, may tanong ako kay Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, pero nangyayari po ba talagang merong nawawala sa listahan because of hindi sila nakapag-apply or hindi sila nakapagpasa ng mga requirements? Talagang may cases po na ganun, Ma'am Ellen? Ganito po yon. Kasi po, yung pong mga requirements na hinihingi sa kanila ng barangay nila, ay yun po ay ipinapatupad ng barangay sa mga senior citizens na nasasakupan nila. So kung meron man pong kautusan na manggagaling sa barangay, dapat po makipag-cooperate ang mga senior citizen. Yes. Katulad po ng nangyari kay Chairman Igo, siya po ay bagong halal na barangay chairman. Kung ano man po ang gusto niya ipatupad na patakaran, dapat po ay masunod o sinunod po ng mga senior citizens na nasa barangay na nasasakupan niya. Para naman po maging maayos po yung ginagawang listahan na isusumite ng barangay nila sa aming tanggapan. Nanay Crising po, nang pumunta kami sa inyo para ayusin namin ang aming pangalan, di ba nagtanong ka sa staff mo nga bakit kami hindi na isama doon sa isinabmit nila nga para yung pangalan namin. Ang sabi doon ng staff mo na 3 kami ang hindi na naman isinama doon ng sekretary na hinati doon sa OSCA. Kaya po naisama yung pangalan namin sa ngayon dahil di ba inayos namin na pagpunta namin sa iyo. Nung kayo po ay dumulog sa aming tanggapan, talaga pong hinihinga namin kayo ng xerox ng inyong senior citizen ID kasi po i-verify namin sa records ng barangay ang inyong mga pangalan. Ngayon po, kung ang barangay ninyo, sa barangay 20, ay humihingi ng kopya ng xerox, so pinasusumite lahat ng mga senior citizens na kanyang nasasakupan, sana po ay nagbigay din kayo sa kanila or nakipag-cooperate kayo kung ano man ang hinihingi po ng barangay sa inyo. Kasi po, ang barangay naman ninyo ang gagawa ng sarili nilang senior citizen master list at dadalhin po yun through email or isusumite sa aming tanggapan. At yun po ang magiging basihan namin para gumawa po ng payroll ng mga senior citizen. Yun po yun, nanay. Kaya nung dumulog kayo, hininga namin kayo ng ID, yun po ay para i-verify po ang inyong mga pangalan kung kayo ay kasama sa master list ng inyong barangay. For verification lang yung ID na yun, kumbaga nanay. Pero yung application mo, sa barangay talaga dadaan. Ma'am Ellen, i-resolve na lang namin ito. Ang importante po sa inyong opisina po ay sila po ay nasa listahan. Every month po kayo mag-update. Ma'am, thank you so much, Ma'am Ellen, sa time niyo po, no? Okay, sige, ganito Kap ha. So, ang ano lang natin dito, masolusyonan, maanuhan po kung ano yung problema. Ngayon siguro Kap, extend mo yung ano mo, para makapag-reach out po itong mga ito sa inyo.
Kasi Yes, parang po. nagkakaroon po kayo ng hindi magandang komunikasyon dyan sa lugar ninyo. Yes Ano po, ka? ma'am. Yes po. Tsaka itong mga senior ninyo, no? Okay, sige. Ma'am, ganito. Hindi ito yung room para magtalo-talo Yes. tayo. Nandito po kayo para solusyonan natin ang Solusyonan muna problema. natin. So, andyan si Kap. Ang sinasabi ni Kap, every month, kailangan nyo po, sabi naman ng OSCA, kailangan nyo pong ma'am, makinig po kayo para magkaintindihan tayo. Baka itong isang dahilan kung bakit kayo hindi nagkakaintindihan. Ang gagawin po natin, makikipag-coordinate tayo sa barangay. Kung ano man po yung kailangan natin. Tulungan po natin ang ating namumuno. Okay po? Para maisaayos. Kasi yung gagawin niya para din naman sa inyo, hindi naman para sa iba. Kung nagkakaroon ng miscommunication, dapat po pag-uusapan para po maisaayos. Kapitan, siguro ang maano lang talaga namin, be the bigger person, Kapitan. Kasi ikaw ang mas makakaintindi, ikaw ang nakaupo dyan, binoto ka po ng mga residente ninyo. Ipatuloy po natin yung respeto, although may konting miscommunication, gaya nga sinasabi ni Ma'am Tonet, mga senior pa rin po sila, mga lola pa rin po sila. So, kailangan lang na kung magkaroon ng kainitan or hindi pagkakaintindihan, maayos pa rin, walang sigawan, kalmado lahat, dahil patuloy pa rin natin silang irerespeto dahil mas nakakatanda po sila. Pero it doesn't mean na pagbibigyan natin sila, of course, kung may mga utos ang LGU ninyo, yun din ang susundin po ng opisina ninyo, Kapitan. Yes po, ma'am. Okay, Yes sige po. Halina po. Kay Chairman, please. Chairman, pwede po ba may tatanong lang ako sa inyo? Apo. Yung sinasabi po ninyo, hindi namin matanggap. Yung sinasabi po ninyo na hindi kami nagbigay ng Xerox ID ng senior citizen. Mismo si JR na tao ninyo ang kumuha sa amin. Bakit yung sasabihin na hindi kami nagbigay? Ito. Nagbigay po kami 3. Alam patawag ko na po sa kanila na bigyan sila ng ingay sila Xerox ID. Pinili po ko, pinagalitan pa yung tao ko at si Nanay Crising. Ang sabi ni Nanay Crising sa tao ko, di, tatanong ko muna kay Telma kung magpapasa kami sa inyo. Yun talaga ang sagot. Inaway niya pa yung staff ko sa barangay. So, Kapitan, sa parte mo, mukhang nagkaroon ng delay yung pag-aabot ng requirement. Hindi po na-delay. Sila po nag-delay. Dahil maaga pa lang po, na inaayos namin yung stand, hindi sila nagpasa sa barangay. Chairman. Uli na po yun. Excuse me. Naikutan ko po ulit. Kaya po sila napasama. Kami po yung nag-ayos ng master list. Kaya po sila napasama. Nagbigay sila ng ID sa amin. Late na po sila nagpasa. Chairman, kung ano man ang sinasabi mo kasi nungalingan yun. Ay, hindi po. Sa'yo na lang yun. Chairman ako, binoto Pero ko ito lang na- naman sasabi ko sa'yo, Chairman, wag mo kaming bulihin, wag mo kaming sisigawan pagdating ng oras. Wala Kasi akong pagkaharap ka sinisigawan. namin, sinisigawan mo kami. Senior kami na Wala dapat akong mo sinisigawan. respetuhin. Isang Sige, beses ganito kami na lang. Ganito na Ma'am, lang ganito po, na mga lang. nanay. Chairman. Kami nakaharap. Okay, Chairman. Relax na tayo. Opo. Nanay. Relax. Relax Okay, na tayo. relax. Chairman. Simula po sa poll, isang beses ko lang po nakaharap yan. Simula po ako. Okay, po sige. sa- Ako na, Chairman, magsasabi sa iyo, Chairman. Sabi nga kanina ni Bitag Kate, be the bigger person. Okay? Yes po. Mga Yes po. babae to, senior pa rin to. I Opo. think, Kapag Kapitan, ma'am, kailangan nagpapaliwanag mong naman medyo magdahan-dahan. Yes po. Opo, kailangan mo magdahan-dahan sa pananalita. Kasi Opo. nakikita naman natin, Chairman. Ganito lang, mga senior pa rin to. Kung ano man yung ano Yes po, nila, ma'am. Yes po. pakinggan mo, ayusin mo. Kasi I think, miscommunication to. Isang tabi nyo na. Isang tabi niya kung ano yung politika po na inaano nyo dyan. Babalik to mga to, wag pag-iinitan, Kapitan, ha? Ay, hindi po ma'am, hindi po. May magulang din ako, may lolo't lola ako, minamahal ko din. Okay. Yan na lang Sige, din po. thank you, Kapitan. Sa akin Thank na po, you. napaliwanag ko rin yung side ko. Okay, higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak Bitag, ilalaban ka, di kay iwan sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo at Carl Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo.